Dalaga at estudyante na nawala ng ilang araw ang natagpuang wala ng buhay at palutang-lutang sa dagat sa baybayin ng Tabango, Leyte. Ang mga larawan at video na kuha sa pangyayari ay mabilis na kumakalat ngayon sa social media at laman ng mga talakayan. Ang kaso ay sadyang komplikado dahil sa ang biktima ay isa lamang estudyante at wala pa sa tamang edad. Dahil dito ay tatago natin ang biktima sa alias na Ann. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Ang maganda at asul na karagatan na ito sa Barangay Santa Rosa, Tabangos, Leyte, ang isa sa pinagkukunan ng ikabubuhay ng mga residente doon ng mga mangingisda. Maliban dito ay maaga pa makikita ang mga bata at matatanda na naglalakad sa baybayin, nagtatampisaw sa malinaw na tubig, subalit ang tahimik na baybayin na ito ng Barangay Santa Rosa, Tabango, Leyte ay napuno ng mga tao, hindi para magtampisaw sa tubig o kaya naman mag-abang ng paparating na mga bangka ng mangingisda, kundi dahil sa isang karumal-dumal na pangyayari. Matapos ang ilang araw nang maiulat na missing ang isang dalagita, natagpuan itong wala ng buhay na palutang-lutang sa dagat sa Barangay Santa Rosa, Tabango, Leyte, umaga nitong Martes, Abril 7. Kinilala ang biktima na si alias Lynn, 17 anyos, estudyante at residente ng naturang barangay, habang ang sospek naman ay ang nobyo umano nito na si alias Pablo, 30 anyos, isang mangingisda at residente ng Barangay Tugas. Nang umagang iyon ng April 7, 2025, ay isang katawan ng di pa kilalang babae ang nakitang palutang-lutang sa baybayin ng Barangay Santa Rosa, Tabango, Leyte. Nakalubog ang ulo nito sa tubig at tanging ang mga hita lamang nito ang nakalutang. Dahil dito ay agad silang tumawag ng mga pulis na agad din namang pumunta sa lugar. Sa tulong ng ilang mga residente ng lugar, sakay ng mga ordinaryong bangkang ginagamit sa pangingisda ay inahon nila ang katawan. May nakitang lubid na nakatali sa liig ng biktima at may nakakabit doon na 2 bato na itinali roon para sana hindi lumutang ang katawan at manatili ito sa ilalim ng dagat. Subalit dahil sa lumobo na ang biktima, ay nagawa nitong buhati ng mga bato at lumutang sa ibabaw kung saan ito natagpuan ng mga residente. Ang biktima ay agad din namang kinilala na ang 17 years old na si alias Ann at residente ng Sitio Kawayan, Barangay Santa Rosa, Tabango, Leyte. Base sa report, huli itong nakitang buhay noong April 2, 2025. Matapos na umalis sa kanilang bahay ay hindi na ito nakauwi pa. Ang pamilya ni Ann ay nabibilang sa mga kababayan nating mahihirap na nakatira sa Tabango, Leyte. Sa kabila ng kahirapan ay nagagawa naman ang kanyang mga magulang na matustusan ang kanilang mga pangangailangan at ang mga gustusin niya sa pag-aaral. Bata pa lang ay sadya ng masiyahin at mabait na bata si Ann. Palakaibigan nito kaya naman maraming tao at kabataan sa kanila ang nakakakilala sa kanya. Kung may ugali man si Ann na nagiging problema ng kanyang mga magulang, ay ang hilig nito sa pag-alis at paglabas ng bahay nang hindi nagpapaalam kung saan ito pupunta. Kung magpapaalaman ay hindi pinayagan ay tumatakas pa rin ito at namamalayan na lamang nila na nakaalis na. Bagamat umaalis ng bahay ay umuwi din naman ito at hindi nagpapalipas ng gabi sa ibang bahay. Kaya naman nang hindi ito umuwi noong gabi ng April 2, 2025 ay labis na nag-alala ang kanyang mga magulang. Hindi na din nila ito makontak. Nagsimula silang magtanong-tanong sa mga kaibigan nito at ilan nilang kamag-anak na madalas nitong kasama. Subalit walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Maging ang kasintahan nito ay hindi rin alam kung saan nagpunta si Ann. Kaya naman inilapit na nila ang problema sa mga pulis na nangakong tutulong sa paghahanap. Nanawagan na din ang pamilya sa social media sa pagbabakasakali na may nakakita o nakakaalam kung saan ba nagpunta si Ann. Subalit bigo pa rin sila na matagpuan ito. Hanggang sa makatanggap sila ng impormasyon tungkol sa natagpo ang katawan ng isang babae na palutang-lutang sa baybayin ng Barangay Santa Rosa, Tabango, Leyte. Ang suot nitong damit ay parehong-pareho sa huling damit na suot ni Ann bago ito mawala. At dito nga nakumpirma na ito na nga ang nawawalang dalaga.
Bago pa man matagpuan ang katawan ni Ann ay una nang nagkaroon ng lead ang mga pulis sa taong responsible sa pagkawala nito. Sa nakalap ng mga CCTV footages ng mga pulis, huling nakitang kasama ni Ann ang nobyo nito, ang 30 years old na mangingisda na si Alfred. Sa una nilang naging pahayag dito ay itinanggi nito na nakita niya ang biktima. Kaya naman nang matagpuan ang katawan ay ito agad ang itinuring na person of interest. Sa pagkakahuli kay Alfred ay hindi na ito nanlaban pa sa mga arresting officers at agad din naman itong umamin sa nagawang kasalanan. Sa naging pahayag ng suspect ay ilang nakakabahalang impormasyon ang isinalaysay nito. Ayon kay Alfred ay ilang linggo pa lamang silang magkarelasyon ni Ann, subalit nalaman niya na nagdadalang tao ito. Nalaman niya din na nakikipagkita pa ito sa ex niya o dating kasintahan, kaya naman nagalit siya dito ng husto. Dala ng labis na galit at selos, ay dito na niya napatay ang nobya. Matapos ang ginawa ay isinilid niya ang biktima sa sako at dinala sa dagat, kung saan ay tinalian niya ito ng bato sa liig bago inihulog sa tubig. Tumagal pa ng ilang araw bago matagpuan ang katawan. Dahil sa nakataling bato sa katawan ay lumubog ito sa ilalim. Subalit habang dumadaan sa decomposition stage ang katawan ay nagsimula itong lumobo. Dahilan kaya naman lumutang ito sa ibabaw at doon na nga ito nakita ng mga mamamayan ng Barangay Santa Rosa, Tabangon, Leyte. Labis na nagdadalamhati ang pamilya ni Ann at kasabay ng kanilang mga luha ay sumisigaw sila ng hustisya. Hindi lamang para kay Ann, kundi para na rin sa bata na pinagkaitan ng karapatan para mabuhay. Muli panawagan ng mga pulis lalo na sa mga kababaihan, mag-iingat at huwag nang umalis sa bahay nang hindi nagpapaalam sa mga magulang. Huwag ugaliin ang paglabas lalo na nga sa gabi. Marahil ay inaakala nyo na ang kahigpitan ng mga magulang ay sadyang nakakasakal. Subalit ito lamang ay para sa inyong kaligtasan. Mas matanda sila at mas marami ng karanasan sa buhay. Kaya naman alam nila kung ano ang makakabuti. Walang magulang ang gugustuhin na mapahamak ang kanilang mga anak. Walang ibang gugustuhin ng isang magulang kundi ang makakabuti at ang isang magandang kinabukasan para sa kanilang mga anak. Sa dami ng kaso na tinalakay natin tungkol sa mga kabataan na nagiging biktima ng karumal-dumal na mga pangyayari, sana ay maging aral na ito sa karamihan at mas maging maingat.